Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ang kaganapan po kay Maine Mendoza and sa kanyang asawa na si Mr. Arjo Atayde, na kung saan kahapon nga po pauwi na ata sila mga kadabarkads dito po sa Manila from Bohol. Dahil ayon nga po sa caption, spotted at Panglao International Airport at Atayde family, kasama po dito si Maine Mendoza at mukhang sila po ay namimili po ng pasalubong mga kadabarkads. Ayan po si Maine Mendoza. So ulitin ko lang, napanood po ninyong Itbulaga ngayong araw ay pre-recorded na po at hindi live. At dahil nga po sa mga picture at video na kumakalat ngayon sa mundo ng social media na kung saan magkasama at masaya pong nagbakasyon itong si Arjo at Maine Mendoza, talaga naman pong nawala na yung mga espekulasyon po na magkahiwalay daw itong si Maine and si Arjo. Dito pa lamang makikitang masaya at tahimik po ang samahan po nila. Hindi nga lang sila maka-social media, pero sa likod ng camera ay ayos po ang kanilang relationship. Samantalang talakay naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon. So si Boss Joey De Leon po mga kadabarkads ay makikita na po bukas, araw po yan ng Miyerkules, na kung saan ay live na po ang Itbulaga. Dahil kagabi or kahapon po, pauwi pa lamang sila from Singapore mga kadabarkads. Eto po makikita niyo po ang picture ng mag-ina po ni Boss Joey De Leon na nakasakay po sa isang eroplano. So pauwi na sila or nakauwi na po sila. Kaya expect natin na bukas present na si Boss Joey De Leon. Samantalang next topic naman, update lang tayo sa singing queens natin. Makikita natin dito na talaga namang wala pong ganap ang mga SQ natin kundi panay gala lamang po. At katunayan yan, kahapon po ay nagpunta po si SQ KZ dito po sa isang salon para nga naman po magpa-makeover ng kanyang hair. Syempre mga kadabarkads, at talaga namang bumagay po sa kanya yung parang highlight po sa kanyang hair. So new look ngayon si SQ KZ Bueno. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa upcoming concert ni Jerome Ibardome by June 20 mga kadabarkads. So bukod po kay Stephen JC na clone po ni Freddie Mercury, meron pa po palang isang special guest si Jerome Ibardome sa kanilang magiging concert ni Stephen JC. At kung sino yan mga kadabarkads, malalaman nyo po yan dahil i-anunsyo po yan ni Ma'am Christina Ignacio sa mga susunod po na araw. So sino kaya sa mga clones yung magiging special guest niya? Si Rowel Carino, si Pavarotti kaya, or si Nes Poblete? So malalaman natin yan. Basta suportahan at bumili na po kayo ng ticket kung gusto nyo pong makita or masaksihan yung concert ni Jerome and Freddie Mercury clone. Samantalang next topic naman, talakay naman natin mga kadabarkads, ang ginanap po kahapon ng TV5 para po yan sa kanilang mga programa na kung saan meron nga po silang mga ipinamigay po na sulit TV box, tapos meron pa silang mga nakabag po mga kadabarkads na I'm not sure kung ano po ang laman, tapos may mga pa-t-shirt pa sila. So parang may pag-game po sila sa isang event na yon na kung saan ay pinakilala nga po nila yung mga upcoming programa po dito sa TV5. Tapos parang may pag-game sila, tapos ito po yung mga regalo or mapapanalunan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kadabarkads ang tungkol po dito sa pagtatanggol po ng isang dabarkads natin sa mga network na tinitira at binibira po ng ilang mga page. Ayon nga dito, sa mga showbiz pages dyan, natira ng tira dyan, sa ibang network kesyo nalulugi daw, maglabas muna kayo ng financial report bago ako dumakdak sa social media. And yes, lahat ng network sa radyo at TV ay nakakaranas ng cost cutting at pagkalugi diyan mawawala sa business, lalo na sa sobrang hirap ng buhay at nagtataasan pa ang gasolina.
gasolina din ang nagpapatakbo ng transmitters. Kaya nga may financial department lahat ng network meron yan. Alam nila ang gagawin para di malugi. Yan kasi ang hirap sa mga showbiz fan pages. Walang alam sa business, puro lang showbiz chismis na mga artista ang alam. Hilig lang gumawa ng ikakasira ng ibang network na ayaw nila at inaangat ng bias network nila. Kung ganyan content nyo, naku, isara nyo na lang yung mga pages nyo, magsidiak na kayo sa social media, mga walang kwenta naman ang mga content nyo Puro basura. Ulitin ko, maglabas muna kayo ng financial report bago kayo tumira. So correct naman po sa LM Entertainment mga Kadaber Cads dahil talagang hindi naman may iwasan yung pagkalugi, yung cascutting ng ilang mga programa, 'di ba, or ng network kasi lahat 'yan na pagdadaanan po talaga nila. Ang maganda lang dito meron silang solusyon, meron silang plan A, plan B, plan C. 'Di ba? Kaya po na iso-survive nila yung kanilang network at yung naturang programa. Samantalang next topic naman, isang noontime show daw po ang ililipat ang time slot at gagawin na po itong panghapon. May katotohanan nga kaya ito? Sabi dito, Showtime gagawin ng panghapong programa sa Heart of Asia kapalit ng bagong noontime show ng GMA simula daw sa susunod na taon. Simula sa susunod na taon, mapapanood ng Showtime sa hapon at sa bago nitong channel na Heart of Asia at hindi na sa GMA o maging sa GTV. Magsisimula na marahil ang GMA produce noontime show sa noontime high na mapapanood din sa GMA at GTV. Usap-usapan na ang mga pagbabago sa noontime slot ng GMA dahil ito ang nakikitang magandang hakbang ng management para mas mapalakas palalo ang noontime block ng parehong GMA at GTV. Mas magandang gawin na ang network-produced noontime show sa Kapuso Network para mas maging solido ang viewership at maging ang kikitain ng network ay wala na itong kahati pang iba. Ito ay isang magiging quality na noontime show na pure entertainment at walang maririnig na kulay politika o mga joke na nakakasakit kanino man. Mas maganda rin ito para ma-showcase ang lahat ng GMA talents at artists gaya sa Sparkle, GMA Music, Alt-G at iba pang digital at non-digital performers na tunay at tatak kapuso. Chuck na mamahalin daw at aabangan ito tuwing tanghalian. So ulitin ko lamang ulit mga Kadaber Cads na wala pong katotohanan na mayroong bagong noontime show ang GMA Network at aalisin daw itong Showtime sa naturang network at gagawing panghapon. Sa totoo lang mga Kadaber Cads, itong Showtime talagang pang 12 noon po talaga ito. Kaya nga po sila 'di ba ay umalis po sa TV5 dahil ayaw po nila noong gawing panghapon sila. Humanap talaga sila ng way para po sila ay maging pang 12 noon kahit saang channel pa yan. So ibig sabihin mga Kadaber Cads, gagawa po ng way ang pamunuan po ng It's Showtime or ng ABS-CBN para po hindi sila maging panghapon kasi nakasanayan na po ng mga madlang people at televiewers na sila po ay pang 12 noon. Talagang isasalba po nila yung 12 noon na yan. So kayo ba, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.